Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. May nagtatanong kasi na kung kailan daw ako nagsimulang mag-vlog. Actually, itong pag-vlog ko na to is aksidente lang naman. Gawa nung COVID-19, yung pandemic, di ako nakauwi. Di ako nagpapakasyon, gawa ng ang daming protocol. Pag umuwi ka ng Pilipinas, pagdating mo sa Maynila, kailangan mo mag-quarantine. Isa probinsya ako, pagdating mo ng probinsya, quarantine ulit, kaya sinakripisyo ko na lang, di ako umuwi. Tsaka mahilig din kasi ako kumuha ng mga videos dun na lang sa cellphone ko hanggang sa mapupuno yung memory na di-delete ko. Ngayon yung nagkataon na nakalib ako, wala akong magawa, talagang bored ako, doon ko mayroon akong videos na in-upload. Nagsimula yung unang-una kong upload is November 3, 2024. Tinignan ko, sinulat ko at siya para mas madali sa akin. So, yun nga, in-upload ko. Mayroong akong videos dati, pumasok ako, sandstorm, na videohan ko. Yun, in-upload ko. Kasi, kailangan ko nang mag-delete eh. Wala akong magawa dahil nakalib ako nun. So, yun nga, in-upload ko, nagsimula. Tapos, yun na, nadagdagan. Minsan, hindi lang minsan, dati, dahil ginawa ko lang as libangan, hindi ko naman intention. Kasi nga, hindi naman tayo sikat, hindi naman ako magaling. Sorry. So, ang ginagawa ko, kumokopya ako, reuse content. So, dahil hindi ko man intention na mamonetize, ganun, ginagawa ko lang as libangan. Kasi nga, yun yung una kong upload na video ay nung November 3, tulad ng sabi ko, 2022. At saka ang hirap kumuha ng 4,000 watch hours at saka 1,000 subscribers. So hindi ko naisip talaga na mamonetize, basta may libangan lang. So hanggang yun, pag may sarili akong video, ina-upload ko kahit walang manonood. Actually, may isa, dalawa lang manonood dati, tuwang-tuwa na ako kahit isa lang. Kasi sabi ko, bayad nung parang pagod mo sa pag-i-edit, paggawa ng videos. Kasi kailangan ko na ulit mag-delete. Pag puno yung cellphone ko, yung memory, kailangan ko na i-delete yung videos, pictures. So, naisip ko na pwede kong ilagay dito yung mga ibang videos ko. At least may remembrance for the coming years. Okay, pag umuwi na. So, ayun nga. Pero nasabi ko, mayroon akong mga sariling videos, ina-upload ko. Re-reuse content ako dahil hindi ko man intention na ma-monetize. So, hanggang sa na-realize ko, pag nung tumagal sayang din eh. Sabi ko, sayang yung effort ko nag-i-edit. Pero ang pagkakamali ko talaga yung reuse content, na which is mali. Pwede kang gumamit ng reuse content, kaso nga lang kailangan mo ng tamang paggamit. Bigyan mo siya ng reaction, magko-comment ka ng kung yung bang merong kang pakapulutan ng aral, hindi lang yung basta kinapi mo, pinaste mo, in-upload mo, hindi ganoon. So ayun, upload lang na upload hanggang sa araw, buwan, taon lumipas. Yun. At saka sige lang, tapos nung February 28, 2024, mayroon akong email na galing kay YouTube na eligible na ako mag-apply for monetization. Pero di pa naman ako nag-apply on the spot kasi alam ko naman na yung ibang kong videos is reuse. Pero sinubukan ko pa rin. Kung hindi ako magkakamali, kasi March 1 nag-apply ako ulit ng monetization. Then following day, March 2, may reply si YouTube na your channel not approved. So okay lang sa akin kasi nga trinay ko lang.
Dahil nga tulad ng sabi ko, hindi ko naman intention na mamonetize. As ginagawa ko as libangan, trinay ko lang. So, ayun. Upload pa rin ng upload. Yung iba talagang reuse content. Tinamin ko naman yan. Na yung which is yun ang pagkakamali ko. Sayang yung pagkakataon. Sana nung una pa lang, sineryoso ko na. Tapos, nung December 23, 2024, nag-reapply ako. Inayos ko na yung mga videos ko, yung kailangan kong i-delete ko na, yung alam kong recopy, tinanggal ko na, naiwan na lang yung mga videos ko. Tapos, nung December 24, may email si YouTube na na-monetize na ako. So, masaya ako dahil sa haba ng panahon, ilang taon din, na-monetize din ako. Sige lang, hindi pa rin ako nadala. Sige, upload. Na-monetize na nga ako. Ang ginawa ko, nag-reuse content ulit. So, ayan na. Noong February 14, itong kasalukuyan na taon, ayan, na-demonetize na ulit ako. That is equivalent of 3 months na paghihintay. So, kahit na-demonetize ako, sige lang, upload pa rin ng upload. At least, aral ba, yung napagdaanan mo na ganon, is talagang lesson learned nga sabi nga nila. So, inayos ko na ulit yung mga videos ko. Yung kailangan kong i-delete, ay i-delete ko. So, tapos, nung itong taon na to, nung nakaraang buwan lang, May 18, inayos ko na talaga ulit yung mga videos ko. So, nag-reapply ako ulit ng monetization partners kay YouTube. So, tapos kinabukasan, May 19, 2024, may reply ulit si YouTube na naibalik yung monetization ko. So, ano bang aral dito? Sa mga katulad kong maliliit pa lang na nagsisimula na content creator, mga vlogger, sa simula pa lang, kailangan wag na kayong gumamit ng reuse content. Gumamit man kayo ng reuse content, yung tamang paggamit. Wag lang yung copy nyo, paste, walang pagbabago, wala man reaction, without proper use of reuse content, ay wag na. Kasi makakalusot ka man, makikita at makikita yan ni YouTube. Pero, pag nag-apply ka, hindi ka makakalusot. Katulad yung sabi ko, di ba, na-monetize na ako. Di pa rin ako nadala. Nung na-monetize ako, akala ko, gumamit ako ng mga reuse content. Akala ko, kumikita na yun, may earnings na yun. So, na-find out din pa rin ni YouTube. So, talagang hindi mo madadaya. Makikita at makikita ni YouTube yan. So, mahirap gumamit ng reuse content without proper, hindi yung tama. So, yun lang yung pinagdaanan ko. Dami kong videos na delete, yung mga kinokopya ko, pero lesson learned. Nagpapasalamat din ako kasi naibalik ko na yung monetization ni YouTube. Maraming salamat, at sana continuous na to. At saka dito kasi sa bansang Kuwait, kasi nandito ako nagtatrabaho, wala akong daily na yung pang mai-vlog. Kasi nga, ano dito hindi naman basta-basta kumuha ng videos sa labas. Kasi nandito tayo sa ibang bansa, kung ano yung patakaran nila, kailangan natin igalang. So, ang ginagawa ko na lang ay mini-maintain ko, nag-upload ako ng aking sariling video para ma-maintain ko lang na mayroon akong ma-upload sa aking YouTube channel. Siguro, pagdating ng araw, pag uwi tayo sa Pilipinas, magagamit natin to. Kasi marami tayong pwedeng i-vlog sa atin. So, yun yung aking pinagdaanan kay YouTube. Accidentally na nag-upload lang ako, hindi ko naman intention ng maging vlogger,
kasi mahihain ako sa harap ng camera. Pero ngayon kumakapal na yung mukha ko. So yung mga katulad kong mga content creators, mga malilit pa lang nagsisimula habang maaga, wag na kayong gumamit ng reuse content kasi at the end pag nag-apply kayo ng monetization kay YouTube, makikita yan, hindi kayo makakalusot, maniwala kayo sa akin kasi napagdaanan ko na yan. So yun, at maraming salamat sa ipagsama. Ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Kita-kits sa mga sunod kong videos.